Si Malong ay tila nag-aalala at inaabangan ito, pagkatapos ng lahat, para sa sinumang martial artist, napakasaya na makita ang isang malakas na tao sa ganitong antas na nakikipaglaban muli. Sa palagay ko ang buong Liangho ay naghihintay sa Liangho Conference na ito, ang labanan sa pagitan ng walang buto na matandang lalaki at Wang Rupang. Ikinalulungkot ni Lance na bagamat alam ni Lance ang tungkol sa Liangho Assembly, si Lance ay hindi nakadalo kahit minsan. Taon na ang nakalilipas, noong si Lance ay hindi pa nakagapos sa katawan ng kanyang ina at ama. Si Liang Old Blood, na kanina pa tahimik, ay bumantong hininga, nakadalo na ako sa 4 na Liangho tournaments. Wow! Bulalas ng lahat, what a old driver. Oh, ang Liangho Conference ay ginaganap isang beses bawat 30 taon. Sa tuwing dadalo ako, nalaman kong marami sa pinakamalakas na tao na dumalo sa huling pagkakataon ay nawawala. Sa aking buhay, nakadalo ako sa ika-5 Liangho Conference. Sulit naman, hahaha. By the way, Old Man Boneless and Wang Rupang, mas bata pa sa akin ng ilang taon, yun ang pinagkaiba ng talent. Tanong ni Lance, Uncle Easy, gaano katagal itong Liangho Conference? Mayroong mga 2 buwan na lang, narinig ko na maraming sekta ang nagsisimulang maghanda ngayon. Tayo, ang Endless Gate, ay kaka-rating pa lang, ngunit kahit sino ay maaaring pumunta sa Liangho Conference. Tayo ba, ang Endless Gate? Ipapakita ang ating mga mukha. Ngumiti si Lance, higit pa sa pagpapakita ng ating mga mukha, ngayong kalahating taon na ang unlad ng ating Endless Gate, ito na ang panahon kung kailan kailangan nating ilagay ang ating reputasyon doon, syempre kailangan nating ipakita ang ating Endless Gate. Ngumiti si Malong, Wind Lightning, kung makukuha mo ang Liangho Conference, ang pinakamalakas na eksperto sa kompletong master level, kung gayon ang ating Endless Gate ay magiging hit. Bagamat sa kasalukuyan ng ating Endless Gate ay kilala ng maraming sekta, ito ay ang mga sekta, marami sa mga nasa Liangho ang hindi kilala. Kung tayo ay magiging hit, tiyak na maraming tao ang babangon at sasamba sa ating walang katapusang gate sa hinaharap. Nasa sabik si Malong, kaya ang Endless Gate maaaring lumaki muli. Sinabi ni Lance, ako lang ang hindi makakagawa nito, Ancestor Perfection Level, kukunin ko ang una, ang asawa ko ang kukuha ng pangalawa, Uncle Isay kukunin mo ang pangatlo, pagkatapos, Liang Old Blood, kukunin mo ang pang-4. Sige, tatalakayin natin ang unang 4 para maging mas kahindek-hindek. Sabi ng lahat sa loob-loob nila, masyado kang ambisyoso, lahat ng top 4 ay sakop. Medyo nanlumo si Malong, bakit gusto niyang pumangalawa si Sina? Sa puso ni Lance, hindi pa rin ba siya makakapantay kay Sina, isang pusa? Oo nga pala, hindi pa siya nagpuputol ng ngipin kay Sina. Tumawa si Old Blood Liang, Young Master Wind, hindi ka dapat magbiro, ang Liangho Conference ay kasing lakas ng ulap, paano ko makukuha ang pang-4 sa listahan ng mga natapos? Sinabi ni Lance, kung sasabihin kong kaya mo, huwag kalimutan, ikaw na ngayon ang unang henerasyong disipulo ng ating Endless Gate. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para gabayan ka sa 2 buwang ito, magtiwala ka sa akin at magtiwala sa iyo, Liang Old Blood, hindi mo ba gustong magkaroon ng kumpletong kaluwalhatian bago dumating ang malaking araw? Si Liang Blood ay mukhang nasa sabik sandali, pagkatapos ay tumango, mabuti, pagkatapos ay mababaliw ako, kung hindi, mamamatay ako sa loob ng ilang taon sa araw ng aking pag-expire, at walang balita sa akin ang maririnig mula sa mga ilog at lawa mula noon, kaya hindi ba ito ay isang nasayang na paglalakbay sa mundo? Tama na ang iniisip mo. Hahaha, natatakot lang ako, maraming tao ang gustong magsaya bago sila mamatay. Tumawa si Liang Blood, sa totoo lang, wala pang iba, ang mga matandang multo ng Divine Dragon School na sa antas ng isang perpektong Panginoon dapat lahat ay gustong makakita ng tanawin bago ang malaking araw, kung hindi, sino ang nakakaalam kung mayroon pa silang buhay na lumahok sa susunod na Liangho Conference. Idinagdag ni Lance, susunod, yumaong ancestor, Little Sister Fiona, kailangan mong makuha ang unang pwesto, at pumangalawa ang Flower Fairy. Oh! Tumango ang maliit na kapatid na babae, na tila interesado sa sarili. Tiwala ang sarili, habang ang diwata ng bulaklak ay nakasimangot saglit, ang diwata ng bulaklak ay asawa ni Malong. Middle Zhangxi? Sarah, kailangan mong makuha ang unang pwesto. Okay.
Idinagdag ni Lance, early sect master, mula sa nangungunang 10, kukunin natin ang lahat. Ang lahat ay muling natakot sa kamatayan ni Lance, masyadong malaki ang ambisyon, maliban sa Zhongxi Grand Perfection, gusto ni Lance na alagaan ang lahat ng mga una. Walang kompetisyon sa ibaba ng Clan Master, tanging sa itaas ng Clan Master ang magiging kwalipikadong ipakita ang kanilang mga kamay sa Liangho Conference. Sinabi ni Lance, nakapasok na tayo sa Memory Stone, nalantad na tayo sa mga kasanayan sa martial arts ng mga karakter ng sinaunang panahon, kaya tila hindi labis para sa akin na hilingin sa inyong lahat na mauna, kailangan ninyong lahat magtiwala ka sa sarili mo, okay, sa susunod na 2 buwan, magsanay kayong lahat hanggat kaya ninyo, kung ang ating Endless Gate ay mamumukod tangi sa Liangho Conference na ito ay depende sa kung gaano kayo nagsisikap. Halika! Halika! Sabay-sabay na sigaw ng lahat ay determinadong lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay na ang lahat, dahil gumabi na, at bumalik sa kani-kanilang kwarto para matulog. Kinaumagahan, bumangon si Lance. Uncle Getaway, magandang umaga. Bati ni Lance kay Malong nang makita siya. Well, morning. By the way, Wind Lightning, bakit mo sinabi kagabi na ako ang nakakuha ng 3 pwesto sa Ancestor Perfection level? Pangalawa ang asawa ng teacher mo. May problema ba si Uncle Easy? Syempre may opinyon ako, at least ako dati Demon Master, sa tingin mo ba hindi ako kasing husay ng asawa ng teacher mo? Medyo mababa ang tingin sa akin, hindi ako nakatulog na maayos magdamag dahil dito. Oh, sige. Ipapaputol kita ng master ko. Iyon talaga ang gagawin ko, abalang sabi ni Malong. Buti, maghintay ka muna dito, pupuntahan ko ang asawa ng aking guro na lumapit. Sabay tayong hahanapin ang asawa ng iyong guro. Hindi, ang buwar ng asawa ng aking guro ay hindi dapat ipasok. Scram! Dumating si Lance sa labas ng silid ng tiyahin ng kanyang guro, kung saan siya ay nakabangon na at nag-aayos. Sina? Winder, pasok ka. Pumasok si Lance sa silid ni Auntie Sina at ngumiti, nabihisan na muli ni Auntie Sina ang kanyang sarili ng napakaganda. Humadjejek si Sina kay Lance at sinabing, si Sina ay tumanda na, mas matanda kaysa noong huli niyang pagkikita ang iyong Panginoon, at noong una siyang nagising sa umaga, nakakita siya ng bakas ng mga paa ng uwak sa mga sulok ng mata niya. Master, lahat ay kailangang tumanda isang araw, kumpara sa iyong mga kapantay, ikaw ay bata pa at sapat na. Tsaka, sabihin mo, Windy, ano hinahanap mo sa akin? Sinabi sa akin ni Malong kahapon na pumangalawa ka, at ang pangatlo niya ay hindi kumbinsido, at partikular na nagpahiwatig sa harap ko na gusto kanyang makilala para sa isang sparring session. Ay, oo, pero siguradong hindi ko siya kalaban. Sobrang confident ni Master. Sariling pakiramdam ko madalas ko na siyang nakikitang nagsasanay gamit ang kanyang espada, ilang beses na parang sinasadya niyang mag-ensayo laban sa akin na parang gusto niyang ipakita ang kanyang makapangyarihang panig, ngunit hindi niya alam na hindi niya makuha. Sa mata ko. Tumawa si Lance sa kanyang puso, talagang gustong maakit ni Malong ang atensyon ng asawa ng kanyang guro at nagsimulang maghanap ng paraan para ligawan siya, ngunit sa kasamaang palad, tila nabigo ito. 12:32. Malipas ang 10 minuto, magkaharap sina Malong at Sina, nakatayo sa isang patag na lupain. Sinabi ni Malong, Mistress Yan, pakiusap turuan mo pa ako. Hindi kailangang maging magalang si kuya mo, tawagin mo lang akong Sina. Oh, good, then I'll call you Sina. Walang kahihiyang sabi ni Malong, sadyang sinusubukang lumapit sa kanya, at bahagyang kumunat ang noo ni Sina, na parang hindi siya natatawag ng iba. Sina, gawin mo, hindi kita papayagan Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Mulong Yuten na may hawak na espada. Si Lance ay nanunood mula sa gilid. Medyo kalmado ang mukha ni Sina, napaka-relax at komportibleng itinaas ang kanyang espada para salubungin siya, sa loob lang ng 12 round, nakuha na ni Sina ang dominanteng posisyon, dahilan para maging very passive si Malong para magdepensa laban sa espada ni Sina.
Talagang natigilan si Malong sa mga sandaling iyon, isang dosenang round pa lang at pakiramdam niya ay kapag hindi siya pinangungunahan ng ilong, matatalo na siya agad. Paano ito? Napakalakas ni Cena. Oh my God, paano ko ito matatanggap? Ang mga kamay at paa ni Malong ay pagod na harapin ang mga galaw ng espada ni Cena, siya ay walang katulad na bigo, gusto pa rin niyang ituloy. Cena at gawin siyang isa sa kanyang mga asawa, ngunit sa ngayon, hindi pa siya katapat, kaya labis na nabigo ang kanyang tiwala sa sarili. Dang! Biglang, itinutok ni Cena ang kanyang espada sa hilt ng espada ni Mo, at nakalaya ang espada ni Mo. Dahil sa kanyang panloob na pagkadismaya, hindi buo ang loob ni Mo at maagang natapos ang tunggalian. Brother Mo, bakit parang wala kang espiritu, o hindi ka naman mawawala ng ganoon kabilis? Sabi ni Cena. Sinabi ni Mo, Cena, natalo ako, kahit na tumugon ako ng buong lakas, tatagal lang ako ng isa pang 10 round, nagsisimula na akong matalo sa lalong madaling panahon. Nako, medyo putol-putol lang, sige, kailangan ko ng magtrabaho. Tumalikod si Cena at naglakad palayo. Tinapik ni Lance ang balikat ni Malong at ngumiti, Uncle Malong, paano ba, mas malakas ba ang asawa ng guro ko kaysa sa iyo, kumbinsido ka na ngayon? Naku, hindi ba ako makumbinsi, bakit ang lakas ng loob ng asawa ng teacher mo? Uncle Easy, may natitira pang 2 buwan bago ang Liangho Conference, pag-ibayuhin mo ang iyong pagsasanay sa 2 buwang ito, kahit na maaaring hindi mo malalampasan ang asawa ng aking guro, ngunit hindi imposibleng manalo sa 3 pwesto sa Ancestor Perfection. Antas. Babae ang asawa ng teacher mo, pero sobrang powerful niya, paano ako mahihiya? Mo said with a frustrated face. Sinabi ni Lance, mula nang malaman ng aking Panginoon ang pagpanaw ng aking Panginoon, ang aking master ay buong pusong pumasok sa bulwagan ng martial arts, kaya sa nakalipas na 6 na buwan ang mga kasanayan sa martial arts ng aking master ay higit na umunlad, higit pa kaysa noong una, ang kanyang puso ngayon ay may estado ng ganap na pag-aalis, na walang pagnanais, sa tingin ko ito ay maaaring magkaroon ng isang napakatugmang dahilan sa kanyang martial daw. Ako ngayon ay nagtataka kung ang asawa ng aking guro ay sinusubukang lampasan ako. Abala si Malong sa pagsasabing, imposible yan, halatang mas mataas ang martial arts skills mo kaysa sa asawa ng teacher mo, nakipag-sparring din ako sayo at natalo sa isang galaw. Tumawa si Lance, Uncle Malong, hindi naman sa sinasaktan kita actually, ngayon lang, hindi naglabas ng buong lakas ang asawa ng teacher ko para makipag-spar sa iyo, parang nakikipag-sparring siya sa'yo na parang nakikipaglaro ka sa bahay. Ano? Hindi makapaniwalang tumingin si Malong kay Lance, ngayon lang ay napakalakas, at ito ay hindi niya inilalabas ang kanyang buong lakas. Nako, Uncle Easy? Halika? I guide kita ngayon? Siguradong malaki ang pag-improve mo. Agad na ginabayan ni Lance si Malong sa loob ng isang araw, si Malong ay talagang nakinabang ng malaki, ang kanyang mga kasanayan sa espada at tulad nito ay umunlad ng husto, at ang kanyang pag-unawa sa martial daw ay lumalim din ng husto, sa gabi, ang panloob na sarili ni Malong ay lubos na nagtitiwala sa pagkakaroon ng 3 pwesto sa perpektong antas ng Liangho Assembly. Kinabukasan, inutusan ni Lance si Liang Laoblood para sa isa pang araw, at si Liang Laoblood ay nag-improve din ng husto. Upang lalo pa silang umunlad, si Lance ay may Mo at Liang Old Blood, sa susunod na 2 buwan, patuloy na lumalaban sa isa't isa araw-araw. Sa 3 araw ay tinawag ni Lance ang lahat ng kanyang 9 na disipulo, ang naunang 9 na pinuno ng si Cloud Bend. Possessor 2, Possessor 3, Possessor 4, Possessor 5, Possessor 6, Possessor 7, Possessor 8, Possessor 9, and Possessor 10. Guro, alagad. Sabay-sabay na tugon ng 9 sa kanila. Ang mga taong ito, hindi nag-abala si Lance na alalahanin ang kanilang mga pangalan, kaya tinawag niya sila sa parehong pagkakasunod-sunod ng kanilang mga dating boss sa Haiyun Bend, Pontu, ang pangalawang amo ng nakaraang Haiyun Bend, at iba pa. At ang Possession 1, iyon ay Liang Old Blood. Tumango si Lance at sinulyapan ang kanyang 9 na disipulo, ang pinakamatanda sa 9 na disipulong ito ay mahigit 120 taong gulang na, ang pinakabata, 80 taong gulang din, lahat sila ay mas matanda kay Lance.
Sa pagkakataong ito, sabay din kayong pupunta sa Lianghu Conference, at pagdating ng panahon, huwag mo akong kahihiyan. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pinakamahusay na pamamaraan ng Endless Gate, Endless Kung Fu. Ilalarawan ko the essence of Endless Kung Fu with you all. Maingat. Sana magkaroon kayong lahat ng lakas. Sa hapon, isa-isa kong susuriin at gagabayan ang martial arts ninyo. Sa araw na ito, sa tingin ko, hanggat hindi kayo tanga, ang inyong siguradong malaki ang makukuha ng martial arts. Salamat sa iyo, Master. Sige, wala nang kalokohan, magsimula tayo sa Endless Kung Fu. Oo. Walang katapusan, isa itong martial art na ginawa ko sa sarili ko noong pumasok ako sa clan. Ang endless ay kumakatawan lamang sa isang move attitude, at ang derivation ay maaaring palawakin sa endless sword technique, endless blade technique, endless fist, at iba pa, depende sa kung anong uri ng sandata na nakasanayan mong gamitin. Ipinaliwanag ni Lance ang bawat isa sa kanila. Ang tiyak na proseso ay hindi isinalaysay ng detalyado. Sa araw na ito, ginugol ni Lance ang lahat ng kanyang oras sa siyam na disipulong ito, na ang talento ay hindi masyadong malakas, ngunit hindi rin masyadong masama, at bawat isa sa kanila ay napabuti ng husto ang kanilang mga kasanayan sa martial arts sa paglipas ng araw. Sige, para sa susunod na 2 buwan, lahat kayong siyam ay dapat mag-ensayo araw-araw. Oo, guro. Sa ika-4 na araw, bumalik si Lance upang turuan ang kanyang asawa, si Fiona, at Sarah. Sa ganitong paraan, si Lance ay gumugol ng 1 buwan sa pagtuturo sa iba sa martial arts, na ipinapasa ang mga mahahalagang bagay ng kanyang endless technique. 1 huling buwan na lang ang natitira hanggang sa Lianghu Conference. Nitong nakaraang buwan, mag-iipon ako ng oras para sa sarili ko. Lihim na sabi ni Lance. Bagamat tiwala na si Lance na makuha ang unang pwesto sa klase ng Ancestor Perfection, kailangan pa ni Lance na maging mas malakas, napakalakas na kaya niyang hamanin ang Ancestor Perfection, kahit na ito ay ganap na imposible. Gayunpaman, hindi mataas ang mga kinakailangan ni Lance, kahit na matatalo lang niya ang pinakamahina sa Clan Master Perfection, masisiyahan siya. Ang pagkatalo sa pinakamahina sa Ancestor Grand Perfection, ang reputasyong ito ay higit pa sa unang lugar ng Ancestor Grand Perfection. Sa ibabaw ng dagat, si Lance ay nakatayong mag-isa, at sa di kalayuan, si Little Fire at Little Black ay nanunood. 12:33. Lifeblood Hiding, bukas. Agad na tumaas ang lakas ni Lance ng kahit 12-dosenang beses matapos iyon ang Lifeblood Hiding. Swoosh! 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 Ang figure ni Lance ay nakalawit sa dagat. Swoosh! Pagkalipas ng humigit kumulang 30 segundo, tumigil ang silhouette ni Lance. Si Lance ay nakaramdam ng sandali ng panghihina, ang kanyang lifeblood hiding ay maaari lamang tumagal ng 30 segundo, at pagkatapos ng 30 segundo, ang kanyang buong katawan ay walang lakas, maging ang kanyang mga meridian ay sumasakit. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa dati, kapag ang mga meridian ay direktang nawasak at siya ay nakoma ng hindi bababa sa kalahating taon. Ngunit ngayon ito ay panghihina at sakit sa buong katawan, at ito ay dahil si Lance ay nagkaroon ng pinalitan ng mga meridian sa Black Liao. Sa sandaling iyon, agad na sumugod si Little Black, at si Lance ay pagod na sa pagpahinga kay Little Black. Tanong ni Little Blackie, Brother Lance, bakit patuloy mong binubuksan ang Lifeblood Hidden, ilang beses mo na itong binuksan ngayon? Ngumiti si Lance, nagsasaliksik ako. Nagre-research ng ano? Hindi ba ito Lifeblood Hidden sa pamilya mo? Oo, ito ay ang aking pamilya heirloom, ngunit gusto kong patuloy na i-optimize at ibahin ang anyo nito. Ano ang sinasabi nito tungkol sa katotohanan na ako ay nakoma sa loob ng kalahating taon ng iCast ko? Ang Lifeblood Hide at ang aking mga meridian ay ganap na nawasak, ngunit ngayon ay hindi na ako makoma, nasa sakit at panghihina lang ako, iyon ay isang pag-optimize. Nangangahulugan ito na ang pamamaraang ito ng pagpapanatili ng buhay na ipinasa mula sa aking pamilya ay maaaring i-optimize sa isang diskarte sa pakikipaglaban. Brother Lance, paano mo gustong i-optimize ito? Si Little Fire ay abala sa pagtatanong.
Sinabi ni Lance, gusto kong patuloy na mag-eksperimento upang makita kung maaari kong gawing mas pasabog ang lifeblood kain, mayroon akong ideya ngayon, ang aking lifeblood kain ay maaaring tumagal ng 30 segundo, kung babawasan ko ang tagal, halimbawa, ito ay tumatagal. Sa loob ng 20 segundo, maaari bang maging mas malakas ang explosive power? Isa pang halimbawa, gaano pa kaya ang explosive power sa pamamagitan ng pagbabawas ng tagal sa 10, 5, o 3 segundo? Pwede rin ba? Sa teoryang, sa pamamagitan ng pagbabawas ng tagal, kung gayon ang instantaneous explosive power ay tiyak na mapapahusay, at ako ay patuloy na nag-eeksperimento dito ngayon. At saka, pagkatapos kong palitan ang mga meridian ni Blackie, sa tuwing ilalagay ko ang lifeblood hidden, kahit na ito ay sirain, may ilang pinsala, ngunit nalaman ko na sa tuwing nasira ang mga meridian, aayusin nila ang kanilang sarili, na isang nakakagulat na pagtuklas. Sa kanila muli, at ang patuloy na pag-unlad sa pagitan ng pagkasira at pagkukumpuni ay ayon sa teorya ay isang paraan upang patuloy na pasiglahin ang mga meridian na maging mas mahigpit. Minister, ang mga meridian ng ating Dragon Clan ay maaaring mabuo kahit na sila ay nawasak, kaya maaari mong ayusin ang mga ito sa tuwing sisirain mo sila. Oo, kaya ko nagawang manatiling walang malay at patuloy na gumamit ng lifeblood hidden. Kailangan ko talagang magpasalamat kay Blackie para dito. Lance, sobrang bait mo talaga, kaya mong i-innovate lahat, ako at si Blackie ang sumusuporta sa'yo. Sige, magpapahinga na ako. Si Lance ay nagpahinga ng 1 oras, ang kanyang buong katawan ay puno ng lakas muli, siya ay bumalik sa kanyang tuktok, ang mga meridian na nasira 1 oras na ang nakalipas ay naayos na at natapos na. Matapos itong ayusin, nagsimulang magsaliksik at mag-eksperimento muli si Lance. Bukas, buhay dugo nakatago. Kaya lang, si Lance ay hindi lamang nagbukas, nasira, nagayos, nagbukas. Wasakin, ayusin. Nagpatuloy ang cycle ng 12 beses sa buong araw at hanggang sa gabi bago umuwi si Lance. Kinabukasan, maagang nagtungo muli si Lance sa isang tahimik na dagat kasama sina Blackie at Little Fire, inulit ang mga pangyayari noong nakaraang araw. Before 108, halos 20 araw na ang lumipas. Phew! How's it going, Lance? Si Little Black ay abala sa pagtatanong. Oo, Ministro, 20 araw mo nang inuulit ito, at ang lifeblood hidden ay nagbukas ng mahigit 200 beses. Hahaha. Tumawa si Lance. Sinabi ni Lance, anumang pagsisikap ay may gantimpala, ito ay isang bagay lamang kung malaki o maliit ang gantimpala. Sa loob ng 20 araw na ito, ang kabuoang bilang ng beses na binuksan ko ang lifeblood hiding ay halos 300 beses, at ako nagagawang dahan-daang malaman ang pintuan sa lifeblood hiding. Ang bagay na ito, kung ito ay sinuman, marahil magagamit lamang nila ito ng 1 beses sa kanilang buhay, dahil kung gagamitin nila ito, sila ay magiging walang silbi, kaya natural, hindi nila magagawang magsaliksik ng anumang mga pintuan. Ngunit ginamit ko ito ng halos 300 beses, at sa totoo lang, ito ay talagang malaking pakinabang. Brother Lance, huwag mong ibenta ang sarili mo. Sinabi ni Lance, maaari ko nang bawasan ang tagal ng aking lifeblood hide sa humigit kumulang 25 segundo, at kasabay nito, na-double ko ang dami ng paghahatid ng enerhiya ng dugo bawat segundo. Iyon lang ang magagawa ko ngayon, at ito lang ang magagawa ko para panatilihing buo ang aking mga meridian sa antas na ito nang hindi agad bumagsak. Minister, kung bawasan mo ang oras sa 25 segundo at doblehin ang paghahatid ng enerhiya ng dugo, paano ang iyong lakas kumpara sa dati? Napataas ng magkano? Tanong ni Little Black. Umiling si Lance, hindi ko talaga alam ang tungkol doon, kung tutuusin, ito ay isang bagay na nangangailangan ng isang kalaban upang i-back up ito. Brother Lance, pagkatapos ay magmadaling bumalik at hayaan si Malong Free, o ang asawa ng iyong guro, na pumunta at pigilin ka. Si Lance ay hindi nakaimik, hindi na nila ako mapipigilan, hindi na nila ako kayang talunin nang hindi ko binubuksan ang lifeblood hiding, pagkatapos kong i-on ang lifeblood hiding, nasaan pa rin sila ng mga kalaban ko, not to mention, mas higit pa akong hindi kalaban ngayong na-optimize na ako sa version 3.0. 3.0 na version.
Bakit hindi 2.0? O 1.0? Hehe. Random commentary lang ako? Kung first generation version ang family heirloom ko, Lifeblood Hidden, which is 1.0 version, tapos after kung palitan ang warp ni Blackie, 2.0 version na. At ngayon, binawasan ko na. Ang oras sa 25 segundo at nadobol ang dami ng dugo, na siyang pangatlong pag-optimize, ito ay version 3.0. Wow! Napakatalino ni Brother Lance, napakalinaw ng imahe. Walang imik na inilibot ni Lance ang kanyang mga mata, ginagaya lang niya ang ilang update sa software, wala itong kinalaman sa pagiging matalino, walang pinipiling pambabala. Biglang sinabi ni Lance na may malalim na damdamin, sa totoo lang, bawat isa sa atin na nagsasanay ng martial arts, bago tumuntong sa Clan Master Realm, wala tayong bersyon, o gumagamit tayo ng ibang bersyon. Pagkatapos tumuntong sa Ancestral Master Realm, ang bawat tao ay dapat na maunawaan ang isang martial art at pagkatapos ay lumikha ng kanilang sariling martial art, at ang bawat sariling nilikha na martial art ay katumbas ng isang sariling software. Sa bersyon ng software na patuloy na nagpapabuti, at sa huli kung anong bersyon ang maaaring pahusayin ay depende sa talento at kakayahan ng bawat tao. Ang aking sariling nilikhang martial art, Endless, ay maihahalin tulad sa isang software, gayon din ang sariling nilikha ng martial arts ng iba pang malakas. Mga angkan. Brother Lance, kailan ka mag-upgrade ng Endless sa version 2.0 din ah, ang saya naman. 1234. Naku, hindi ko alam kung maituturing itong pag-upgrade, nasa ibang mundo ako dati, nang pumasok ako sa Memory Stone, nangga ko si Norris, at nalaman ko na si Norris ay nasa kapareho kong larangan, ngunit mas malakas kaysa sa akin, na isang dahilan, ang pag-unawa sa martial arts, at isa pang dahilan, ang pag-unawa ni Norris sa kanyang martial Dao, at naunawaan ang pangalawang antas. Pagkatapos noon, nakuha ko ang inspirasyon ni Norris, at nagsimula na rin akong malalim na maunawaan ang aking martial arts, at sa kabutihang palad, naintindihan ko rin ang ikalawang antas ng aking martial arts, at pagkatapos, ang aking martial arts ay umunlad ng higit pa, at kaya kung makipaglaban kay Norris. Kaya, hindi ko alam kung ito ay binibilang-bilang isang mag-upgrade, ngunit kung gagawin nito, ang aking Endless, ay version 2.0 na. Kuya Ministro, talagang kwenta, haha. Si Little Black ay abala sa pagsasabing, kung gayon ay mabilis nating simulan ang version 3.0. Nako, madaling sabihin, pero hindi ko talaga alam kung paano ko pa ma-optimize itong martial art na ito, wala akong clue, naabot ko na ang second level of understanding ng Endless nitong martial art, unless, mayroon pa ring mas malalim na pag-unawa, halimbawa, ang pangatlong antas ng pag-unawa, kung gayon, Endless itong martial art, i-optimize ko ito sa version 3.0. Sige, Ministro, putulin na natin ang kalokohan, isipin na lang natin ngayon, kung saan makakahanap ng malakas na tao na susubukan ang iyong 3.0 na bersyon ng Lifeblood Hidden. Okay, pero, para saan? Brother Lance, bakit hindi ka pumunta sa Divine Dragon Sect at hanapin ang matandang bruhang iyon na tinatawag na Wilma, ang tanging malakas na Ancestral Master Perfection na nakilala mo sa ngayon ay ang matandang bruhang ito, na ginagamit siya para subukan ang iyong 3.0 na bersyon ng Lifeblood Hidden ang pinakaangkop. Ngunit kung tutuusin, ako ay nasa buong kaharian ng buong Sect Master, ang kaharian ay isang hindi malulutas na bangin, kung sakaling ang aking 3.0 na bersyon ng Lifeblood Hidden ay hindi kahit isang kalaban, hindi ba ito ay isang kamatayan sa pintuan para sa wala? Brother Lance, huwag kang mag-alala, tutulong kami ni Little Fire, kung talagang hindi ka matatalo, ihahagis namin ang bola ng usok na iyon at pagkatapos ay sa aming bilis, hindi magiging problema ang lahat na ilayo ka. Tumango si Lance at ngumiti, fine, let's go. Hihiram ako ng smoke pellets kay mo, then we'll set off for the Divine Dragon Sect. Gayunpaman, I'll go masked, so don't let that old alam ni Witch na ako yun, at magtatago din kayo. Bakit ka nakamaskara? Ako na ngayon ang pinuno ng isang sekta kung tutuusin, hindi ako makakatakas sa mga monghe mabuti pang mag-ingat. Pagkatapos maghanda, dinala ni Lance ang Little Black at Little Fire at agad na umalis sa isla patungo sa mainland. Mahigit kalahating taon na mula nang umalis si Lance sa isla.
Sa loob ng ilang oras, dumating si Lance at ang iba pa malapit sa Divine Dragon Sect. Little Black, medyo malaki ka na, hintayin mo na lang kami dito sa malayo, okay lang ako bago kami ni Little Fire. Sige. Ang katawan ni Little Fire ay maaaring lumiit at pababa, upang matulungan niya si Lance sa isang kritikal na sandali nang hindi na kailangang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling ito, sa isa sa mga pangunahing bulwagang Divine Dragon Sect, isang matandang babae ang nakatingin sa isang scroll. Ang painting na ito ay ng isang lalaki, ang lalaki ay mukhang nasa edad 40. Ang matandang babaeng ito ay ang ninuno ng Divine Dragon Sect, si Wilma. Sa huling pagkakataon na nakita ni Lance ang dalawang ninuno ng Divine Dragon Sect na lumabas sa gate, naghinala si Lance na maaaring may iba pang dahilan kung bakit sila lumabas ng gate, ngayon ay tila halata na ito ay dahil sa liyang Ho Conference minsan tuwing 30 taon, ngunit hindi inisip ni Lance ang liyang Ho Conference noong panahong iyon, kaya hindi ko alam. Tiningnan ng matandang babae na si Wilma ang binata sa painting at sinabing, Older Guan, 100 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ka, Ang binata pala sa painting ay ang asawa ng matandang mangkukulam noon, kaya lang, namatay siya sa edad na 40, at ngayon, 100 taon na talaga ang lumipas. Matanda Guan, huwag kang mag-alala, hindi kita hihintayin ng matagal, wala na akong ilang taon upang mabuhay, malapit na ang malaking araw, at pagkatapos ay muli tayong mag-asawa, ni-renew ang pag-iibigan namin 100 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, biglang nagtaas ng kilay ang matandang babae at sinabing, kung sino ang nasa bubong sa labas, bumaba ka. Galit na galit ang matandang babae, naglakas loob na tumayo sa bubong ng main hall kung saan siya naruroon. Agad na lumipad pababa si Lance at tumayo sa pasukan ng main hall. Nakita ng matandang babae na si Wilma na ito ay isang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit at ngumisi, isang lalaking nakasuot ng itim. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makakita ako ng lalaking nakasuot ng itim, at isa lamang itong Zhangxi Perfection, anong kamatayan? Sana. Binago ni Lance ang kanyang boses at sinabing, Wilma, ngayon ay sinadya kitang hanapin, sa loob ng maraming taon, akala mo isa lang talaga akong Zhangxi Perfection, mali, sinadya kong nagtago. Sabi ni Lance. Parang kilala ako ng kamahalan, huwag mo nang tanggalin ang maskara mo. Tumawa si Lance, I'm sorry, maaari mong alisin ito sa iyong sarili kung kaya mo. Naghahanap ng kamatayan. Ang matandang babae ay napakasama ng ugali at nagalit nang hindi niya makuha ang kanyang paraan, hindi, pumunta siya upang patayin si Lance sa isang kisap mata. Nakahanda na si Lance. Buhay dugo nakatago, bukas. Biglang, ang 3.0 na bersyon ng Lifeblood Hidden, ay nagparami ng lakas ni Lance, eksakto kung gaano dumami si Lance. Sa madaling salita, hindi nabuksan at nabuksan, eksaktong kapareho ng dalawang tao, ngayon palang nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan, halos mapang-api na kaya niya. Hindi humihinga, ngunit sa sandaling ito, ang matandang babae na si Wilma ay hindi gaanong naramdaman, kaunti pa lang. Oo. Agad na natuwa si Lance sa loob, nangangahulugan ito na ang kanyang lakas pagkatapos buksan ng Lifeblood Hidden ay malapit nang mabawi ang pagkakaiba sa larangan ng pagiging perpekto at mahusay na pagiging perpekto, nangangahulugan ito na talagang makakalaban ni Lance ang isang labanan na may mahusay na antas ng pagiging perpekto. Buzz! Hindi rin gumamit ng espada ang matandang babae na si Wilma, ang kanyang husay sa martial arts ay ang paggamit ng kanyang palad, ang palad ni Wilma ay nilaslas kay Lance, na parang pinuputol ang isang hindi mapapantayang makapal na mabigat na espada. Binunot din ni Lance ang kanyang espada, gumamit si Lance ng martial art, natural na walang katapusan, ang buhay na nakatago ay kapangyarihan lamang upang magdagdag ng kapangyarihan, at magdagdag ng kapangyarihan pagkatapos o umasa sa orihinal na martial art moves. Dang! Ang espada ni Lance at ang palad ni Wilma ay agad na nagsalubong. Naramdaman ni Wilma na sa kanyang palad, maraming marka ng dugo ang lumitaw sa isang iglap, at ngayon ang lahat, si Wilma ay isang malakas na uri ng kapangyarihan, hindi sanay, ngayon ay dumanas ng sword strike ni Lance, na nagpasindik sa kanya ng walang katulad, ang husay sa espada ni Lance ay mayroon na. Banayad, hindi na kailangang sabihin, bukod pa rito, ang lakas, bilis,
at reaksyon ni Lance ay nakakagulat din na mahusay, halos lampasan ang kanyang hitsura. Sa sandaling ito lamang naniwala si Wilma na ang lalaking ito na nakaitim ay maaaring talagang nagtatago sa kanyang kaharian. Kaya lang hindi rin naging madali si Lance, ang espada ni Lance ay parang mabibiyak dahil masyadong malakas ang palad ni Wilma. Bilang karagdagan, si Lance ay mayroon lamang 25 segundo ng oras, at sa sandaling ito ang isang palitan ng suntok ay lumipas na ng halos 3 segundo, ang oras ay masyadong mahalaga para kay Lance. 12:35. Sinabi ni Lance sa loob-loob, hindi ko siya kayang labanan ng husto. Ang matandang bruhang ito ay halatang eksperto sa heavyweight. Ang aking swordsmanship ay nakakagulat na mahusay, kailangan kong gamitin ang aking walang katapusang lakas sa aking kalamangan. Binago ni Lance ang kanyang paraan ng pag-atake, ang kanyang espada ay umuusad pataas at pababa, kaliwat kanan, ang mga pagbabago ay walang katapusan at hindi maarak. Hindi ito nakayanan ni Wilma, nanliit ang kanyang mga mata, at hindi nagtagal ay nawala sa kanya ang anino ng espada ni Lance, na halos katapusan na ng ritmo, at sigurado, sa susunod na segundo, tinusok ni Lance ang kanyang palad gamit ang kanyang espada. Tumili si Wilma. Bang! Sinipa ni Lance si Wilma sa tiyan, pinalipad siya ng ilang 10 metro ang layo. Hanggang sa puntong ito, ang lifeblood hide ni Lance ay ginamit lamang ng wala pang 10 segundo upang talunin si Wilma, ito ang ritmo ng kumpletong pagkatalo. Natuwa si Lance, tila ang 3.0 na bersyon ng napakalakas na ng lifeblood invisibility na maaaring baliwalain nito ang pagkakaiba sa mga kaharian, mahusay. Ibinaba ni Lance ang isang pangungusap, Wilma, hindi kita papatayin ngayon, ingatan mo ang iyong sarili. Pagkasabi niyon, agad na lumipad si Lance, sa gitna ng hangin, ang maliliit na apoy ay lumabas at nawala sa isang iglap ng isang mata, tinakpan ni Wilma ang kanyang dumudugong kamay at tumakbo palabas, si Lance ay nawala na. Damn it! Who the hell is it? Galit na galit ni Wilma. Sa sandaling iyon, lumabas ang nakatatandang kapatid ni Wilma, ito ay isa pang mas malakas na ninuno ng Divine Dragon Skull, ang ninuno na ito, na mas malakas kaysa kay Wilma, ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis si Lance ay dahil sa takot niyang sagasaan siya, pagkatapos lahat, walang tiwala si Lance na labanan siya. Ate Wang, anong nangyari? Ewan ko, ngayon lang dumating ang lalaking nakaitim, at nagmamadaling umalis, at nasaktan ang kamay ko. Sino ang nagtatangkang saktan ka? I don't know. Putla busy sa pagpunta at pagpunta. Pupuntahan ko. Sa kasamaang palad, si Lance ay nakalayo na, ang bilis ng Little Fire ay talagang isang bilis na maihahalin tulad sa isang lumilipad na makina. Brother Lance, kumusta ang lakas ng 3.0 version mo ng Lifeblood Hidden? Abala si Blackie sa pagtatanong. Not bad, nasaksak ko talaga ang palad ng matandang bruha at natalo ko siya sa loob ng mga 8 o 9 na segundo. Wow! Clan Master Perfection at Great Perfection, ay isang gap na hindi maitawid sa lahat. Sa totoo lang, tinalo mo talaga ang Clan Master Perfection, Brother Lance, ang iyong dugong nakatago sa buhay ay masyadong malakas na na-optimize. Nako! Sayang naman at masyadong maikli ang oras, tsaka, bagamat ang matandang bruhang iyon ay isang Clan Master Perfection, ang lakas niya, sa lahat ng Clan Master Perfection, malamang nasa ibaba siya sa listahan, pero kontento na ako. Kung tutuusin, isa lang akong Clan Master Perfection. Ngunit ang iyong lakas ay higit sa matandang mangkukulam, na nangangahulugan na maaari mo pa ring talunin ang mas malakas na Sect Master Perfection pagkatapos mong buksan ang Lifeblood Hidden. Haha, ito ay mabuti. Sa Lianghu Conference, tiyak na magagawa mong lumabas bilang isang mahusay na tagumpay, isang Clan Master Perfection na tinatalo ang isang mahusay na pagiging perpekto, ito ay isang pag-iral na hindi pa umiral noon. Hehe, tara na, balik na tayo. Ngumiti si Lance at lumipad patungo sa karagatan sa bilis ng apoy. Mabilis na bumalik si Lance sa Endless Gate. Gayunpaman, hindi sinabi ni Lance kung saan siya pumunta, at hindi sinabi ni Lance kahit kanino ang tungkol sa kanyang 3.0 na bersyon ng Lifeblood Crypt, kahit ang kanyang nakababatang kapatid na babae at asawa ng guro at iba pa.
Ang dahilan kung bakit hindi nagsalita si Lance ay marahil dahil gusto niyang hintayin ang Lianghu Conference na bigyan ng lahat ng isa pang sorpresa, at siya nga pala, bigyan ng takot ang mga taong iyon sa antas ng Ancestor Perfection. Napakahirap paniwalaan para sa isang tao sa antas ng Ancestor Perfection na makipagkumpetensya para sa isang rango sa antas ng Ancestor Perfection, bagaman natatakot si Lance na hindi siya makakakuha ng maraming pangalan sa harapan, kahit na makuha lamang niya ang huling rango, iyon ay sapat ng mahigpit, bukod pa, tiyak na hindi siya magiging huli, dahil natalo na niya si Wilma. Siyempre, ang Bonnie Oldman ng Demon Cult at ang pinakamalakas na tao sa Positive Alliance, Oldman Wang Rupang, itong dalawang top-notch powerhouses, hindi man lang naglakas loob si Lance na isipin ito, pagkatapos ng lahat, kailangan din ni Lance magkaroon ng kamalayan sa sarili, at hindi rin iyon ang layunin ni Lance, ang kanyang layunin ay makuha lamang ang huling rango ay sapat na. Sa isang kisap mata, isang linggo o higit pa ang lumipas. Ang Lianghu Conference ay tunay na nagsimula, dahil, sa sandaling ito, sa bayan ng Bayani, na nasluliyang siya ng mga matuwid at mga demonyo, mayroon ng isang dagat ng mga tao, at isang buwan na ang nakalipas, halos ang buong mundo ng martial arts ay nagkaroon na. Nagtipon sa bayan ng Bayani, at maswerte na ang bayan ng Bayani ay sapat na malaki. Siyempre, dahil din sa sapat na laki kaya ang lugar na ito ay pinili sa buong panahon upang hawakan ang bayan ng Bayani. At may 3 araw pa bago ang tunay na Lianghu Conference. Sa walang katapusang gate. Wind Lightning, ang bilang ng mga taong patungo sa Endless Gate ay binilang, 21 sa ating unang henerasyong mga disipulo ayon sa pagkakasunod-sunod, at higit sa 30 sa ating ikalawang henerasyon na mga disipulo ay pinagsama, ngunit paano tayo makakarating doon? May 3 araw na lamang bago ang Lianghu Conference, paano tayo pupunta sa Endless Gate sa loob ng 3 araw? Magkakaroon ba tayo ng Blackie at Fire, 2 biyahe para mag-empake at maghatid sa atin? Sabi ni Malong. Lance, huwag kang mangarap, Little Fire at Little Black ang mga kapatid ko, hindi sasakyan, madalas niya tayong dinadala, ito ay dahil sa pagmamahal ng magkapatid. Kung gayon paano ang lahat ng mga taong ito ay pupunta doon? Naku, pinaghandaan ko na. Agad na naglabas si Lance ng isang bagay na gawa sa kahoy at medyo may hugis na parang eroplano. Ano ito? Hoy! Ito ay isang eroplanong inimbento ko, syempre, sasabihin mo na walang makina, o, hindi ako gumagamit ng makina para itulak ang eroplanong ito, gumagamit ako ng mga makinang lumilipad. Nagdala kami ng mga makinang lumilipad mula sa ibang mundo 15 o 16. Taon na ang nakalilipas, ito ay madaling gamitin, gumamit ako ng 2 lumilipad na makina bilang kapangyarihan at pagkatapos ay minamaneho ang eroplanong ginawa ko, haha, perpekto, mukhang maaari akong maging isang siyentipiko. Narcissistically nasabi ni Lance. Hindi nakaimik si Sarah, ganyan kasimpleng bagay, ang lakas ng loob mong sabihin na ikaw ang nag-imbento nito, magaling din ba ang lokong ito, gumawa ka lang ng kasangkapan sa kahoy na makakasakay sa tao, at wala kahit isang upuan, kaya sigurado akong lahat ay direktang uupo sa kahoy. Oo, nasubukan ko na, sapat na ang lakas nito, magkakaroon ito ng bilis na mga 4 o 500 kilometro bawat oras, at maaari akong lumipad mula dito hanggang bayan ng bayan, 3 araw lang para makarating doon. Pupunta ako. Ngumiti si Lance, huwag kang mag-alala, tayong mga disipulo sa unang henerasyon, hayaang ihatid tayo ni Blackie at Little Fire doon, mga disipulo sa ikalawang henerasyon, kailangan nilang sumakay ng eroplano. Napangiti si Dado. Pagkatapos nito, inayos ni Lance na ang ikalawang henerasyon ng mga disipulo na pumunta sa Lianghu Conference ay mauna sa eroplano, sila ay lilipad ng mga 3 araw. At si Lance at ang iba pa, dala ng Little Fire at Little Black, ay darating ng wala pang 1 araw. Makalipas ang 1 araw, dumating si Lance at ang iba pa sa maalamat na bayan ng Bayani. Puno na ng mga tao ang bayan ng Bayani. Pupunta ako, napakaraming tao, sigurado akong walang hotel na matitirhan. Malungkot na sabi ni Xavier. Tinatanaw ni Lance ang bayan ng Bayani mula sa langit, kasing dami ng mga langgam.
Gayunpaman, nakita ni Lance ang maraming mobile inn, ang mga mangangalakal ng ilang kalapit na bayan, natural, hindi nila bibitawan ang pagkakataong yumaman, pumunta sila dito at nakakuha ng maraming mobile inn sa maraming open space, bundok at iba pang lugar, bagaman sila ay krudo, ngunit hindi bababa mayroon silang isang lugar upang manirahan. Let's go! Maghanap muna tayo ng mobile inn. Bumaba si Lance. 12:36. Guest, walang masyadong available na kwarto, dahil napakaraming tao ang dumadalo sa Liangho Conference, at kahit na may mga mobile inn sa buong bundok sa radius na 10 milya, hindi pa rin ito sapat para matugunan ang pangangailangan, kaya kung gusto mong manatili, kailangan mong magmadali. Natagpuan ni Lance ang isang mobile inn sa isang lambak sa labas ng Hero Town. Magkano ang sinisingil? Tanong ng mentor ni Lance. Ang bawat kwarto ay naniningil ng 10 tael ng pilak bawat gabi. No way, sobrang mahal. Nako, mura tayo dito. Kapalit ng central area, it starts at 200 taels per night, sabi ko gusto nyo magstay, may pila pa sa likod. Sabi ni Lance, halika, pumunta dito ang mga tao para magbukas ng mobile inn, hindi ba gusto lang nilang kunin ang pagkakataon para kumita, basta maganda ang serbisyo, hindi mahalaga kung sila gumastos ka pa ng kaunti. Boss, ay book mo muna kami ng 30 kwarto. Meron doon. Ang mga silid ay mapagpakumbaba, simpleng mga tabla na gawa sa kahoy na pansamantalang ginawa at itinayo sa bundok, ang paglalakad papasok ay may ibang lasa. Si Lance at ang iba pa ay nanatili sa mobile inn na ito para sa 2 tao sa isang silid, mayroong hindi bababa sa 10,000 ng naturang mobile inn sa loob ng 10 milyang radius ng buong bayan ng Bayani, na nagpapakita ng malaking bilang ng mga taong dumadalo sa Liangho Conference sa pagkakataong ito. Sa ikatlong araw ng tanghali, dumating ang 30 o higit pang ikalawang henerasyon ng mga disipulo ng Endless Gate na dumating sakay ng eroplano, at kalahati ng 30 silid na dati nang nabook ni Lance ay naiwan pa rin para sa kanila. Wala nang masasabi pa tungkol sa bagay na ito, at sa isang kisap mata, dumating ang Liangho Conference. Kaninang umaga, si Lance at ang iba ay nagtungo sa bayan ng Bayani. Ang bayan ng Bayani ay may isang lugar na tinatawag na Valley of Heroes, at ang Valley of Heroes na ito ay isang napakalaking basin sa mga kabundukan na may sapat na laki para sa milyon-milyong tao. Nang pumasok si Lance at ang iba pa sa Valley of Heroes, bukod sa gitna ng basin, kahit saang lugar sa paligid nito, maging ang mga sanga ng puno, ay puno na ng mga tao. Sa unang pagkakataon ni Lance na dumalo sa Liangho Conference, ang pagkabigla sa kanyang puso ay hindi gaanong mahalaga. Uncle Easy, hindi pa ako nakasali sa Liangho Assembly dati, paano tayo dapat lumahok sa sandaling ito? Masyadong malaki ang populasyon na ito. Sabi ni Lance kay Malong. Sinabi ni Mo, may hero stage sa harapan, sinumang sapat na malakas para maging sect master o mas mataas ay maaaring pumunta sa hero stage para irehistro ang kanilang pangalan, iulat kung saang sekta sila nanggaling at iba pang impormasyon, pagkatapos ay maaari silang lumahok sa Liangho tournament. Sa pangkalahatan, ang maagang sect master ang unang magsisimula, pagkatapos nito ay magiging gitnang sect master, pagkatapos ay ang yumaong sect master, at sa huling araw, ito ang magiging super powerful ng sect master's Great Perfection Duel. Sa kabuuan, aabot ito ng halos 5 araw, at ngayon ang unang araw, ang araw ng kompetisyon ng early sect master. Okay, Xavier, Benny, Elsa, Bella, Ben, at kuya, pangalawang kapatid, pangatlong kapatid, ika-4 na ate, 5th brother, at ika-6 na kapatid, sasamahan kita sa Bayani. Teres para magparehistro. Manam. Tumango ang ilang tao, kung kaya nilang ipaglaban ang Endless Gate ay nakasalalay ngayon. Pagdating sa heroic stage, ang martial master ng Righteous Alliance, gayon din ang bagong patriarch ng Demon Sect, ay hiwalay na nagparehistro, at sila rin ang may pananagutan sa ilang kaayusan para sa tournament. Ang tanging bagay ay, dahil ang matuwid at ang Diablo ay hindi sumasalungat sa isa't isa, kaya ang Panginoon ng matuwid na alyansa at ang Panginoon ng kultong Diablo ay hindi nag-uusap sa isa't isa.
Sa panahon ng Liangho Assembly, ang mga disipulo ng dalawang paksayon, anuman ang anumang sama ng loob, ay hindi pinahintulutang makipaglaban pribado, at ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin na naipasa mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Pangalan. Saang sekta? Tanong ng martial lord nang hindi itinaas ang ulo. Ang pangalan ko ay Ben, ako ay mula sa Endless Gate. Lumakad si Ben sa mesa para magparehistro. The Endless Gate. Ang kaalyado ng Righteous Alliance ay tumangala kay Ben. Ang Endless Gate ay isang bagong sekta na lumitaw sa loob ng nakaraang taon, bilang Martial Forest Alliance Master. Natural na alam niya iyon, ngunit ginawa niya iyon. Hindi inaasahan na may bagong sekta na darating para lumahok sa Liangho Assembly. Bumantong hininga ang Martial Forest Alliance Master, talagang darating para lumahok sa Liangho Assembly. Endless Gate, ano ba? Ang Martial Forest Alliance Master na iyon ay mukhang labis na hinamak. Si Lance ay nagkataong nasa tabi niya, lumapit sa Martial Forest Alliance Master na iyon at sinampal siya ng walang sabi-sabi. Ikaw. Galit na tumingin kay Lance ang Martial Forest Alliance Master, ngunit, sa susunod na sandali ay napatulala siya, dahil si Lance ay isang Sect Master Perfection level, at, bukod dito, kilala siya. Wind, Light, Cloud. Nauutal ang Martial Master at tumingin kay Lance at sinabing. Sinabi ni Lance, ikaw si Yulin ng Yao Mountain Sect, hindi ko inaasahan na maging kakampi mo, hindi masama, naalala ko mahigit 40 taon na ang nakaraan, noong bata pa ako, kinuha ako ng aking amo para sa training, nakilala kita sa Wangen Temple, sinubukan mong nakawin ang espada ng aking amo, at pinalo ka ng aking amo, hindi ko inaasahan na ngayon, sa isang iglap, maging ikaw ay naging kakampi, hahaha. Windy, ikaw. Sampal. Isang sampal na naman ang isinampa ni Lance, na hinampas si Yulin sa lupa. Ngayon ang bagong kaalyado ng Righteous Alliance, na tinatawag na Yulinji, na nakilala ni Lance, ay kapareho ng henerasyon ng amo ni Lance, si Denver. Wind Lightning, huwag kang masyadong lumayo. Ikaw Linji, isa na akong founding ancestor ngayon, at ancestor perfectionist pa rin ako, mas mabuting magpakita ka ng paggalang, dapat mong tawagan ang iyong mga nakatatanda na mga senior, huwag mo silang tawagin sa kanilang mga unang pangalan sa bawat pagliko. Naririnig mo ba ako? Wind Lightning? Sa tingin mo ay napakahusay mo dahil lamang sa nagbukas ka ng bulok na angkan, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang katulong na tiyuhin ng Yao Mountain Sect ko, pati na rin ang aking ninuno, ay nasa bayan ng Bayani, ikaw ang kahit mayabang, sa Liangho Conference, hindi mo naman turn na maging mayabang. Sampal. Sinampal ni Lance ang isa pang sampal. Ikaw Linji, kahit na hindi ko oras na maging mayabang, ikaw naman ang maging mayabang para sa isang maliit na martial arts master. Huwag mong bilasin at irehistro ako, isa akong disipulo ng Endless Gate, at ako. Sasali ako sa Liangho Conference. Kinagat ni Yulinji ang kanyang mga ngipin at tapat na bumangon mula sa lupa upang magparehistro. Ben, walang katapusang gate. Xavier, walang katapusang gate. Mason, walang katapusang gate. Simon, walang katapusang gate. Ang mga kapatid ni Lance ay natapos na magrehistro, pagkatapos nito ang natitirang ilang pangalawang henerasyong mga disipulo ng mga adaptasyon ng pirata ng Endless Gate ay dumating din upang magparehistro. Bandang 10:00 ng umaga. Ang Martial Master ay lumipad sa himpapawid at sumigaw, lahat ng mga kalahok sa mga unang yugto ng paligsahan ng angkan ay iniimbitahan sa gitna ng Valley of Heroes upang maghanda para sa paligsahan. Sa pag-alis ng mga salita, lumipad palabas ang early sect masters mula sa lahat ng sekta. Go for it! Binigyan ni Lance ng pampatibay loob ang kanyang mga kapatid, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Okay, gagawin namin. Pagkalipas ng ilang minuto, lahat ng malalakas na kalahok sa early sect master tournament ay natipon sa gitna ng Valley of Heroes. Ang bagong Demon Sect Master ay nagsabi, atensyon, lahat ng mga kalahok sa Early Sect Master, mayroon akong 30 huling token sa aking kamay, kung sino ang makakahawak ng mga token ay magkakaroon ng pagkakataong lumahok sa finals ng hapon, naiintindihan mo. Tumango ang lahat. 12:37. Okay, I'll tense and after 10 rings, I'll throw 30 final tokens in the air,
and whoever grab them before tanghali ay ang makakakuha nito, kaya humanda ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa pagsasabing wow, ibinato ng Demon Sect Master ang 30 huling token sa kanyang mga kamay pababa mula sa himpapawid. Isang grupo ng mga naunang powerhouse ng Sect Master sa lupa ang agad na tumalon patungo sa mga lumulutang na token. Mayroon lamang 30 huling token, at bawat token ay may 12-dosenang mga tao na nakikipagkompetensya para dito, kaya ang bilang ng mga early Sect Master sa buong Liangho ay medyo marami. Agad na nagpadala ng mensahe si Lance sa himpapawid kay Ben at sa iba pa, huwag mong sayangin ang iyong lakas, may 2 oras pa bago magtanghali, maghintay ng huling 20 minuto bago ibigay ang lahat. Mabuti. Nang matanggap ang paalala ni Lance, ang mga tao mula sa Endless Gate ay tumigil lahat at pumunta sa lupa upang magpahinga muna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pansamantalang tumigil din ang mga taga-ibang sekta at nagtungo sa lupa para magpahinga, tila maraming tao ang nagpatibay ng ganitong uri ng nakareserbang pisikal na lakas para lumaban hanggang sa huling sandali. Biglang nakita ni Lance na si Sally ay mayroon ng panghuling token sa kanyang kamay, si Sally ay sinuwerte pa lang at ang token na lumulutang pababa mula sa langit ay lumutang lang sa tabi niya kaya kumuha siya ng isa. Ngayon kailangan lang ni Sally na iwasan ang token na ito na maaga. Sally, halika, hawakan mo ang token. Sigaw ni Lance. Manam. Tumango si Sally nang marinig niya ang sigaw ni Lance. Sa sandaling iyon, nakita ng isang lalaki ang token sa kamay ni Sally, lumipad papunta kay Sally at sumigaw, ibigay mo sa akin ang token. Ngumuso si Sally, bakit ko ito ibibigay sa iyo? Makinig, kung hindi mo ito ibibigay sa akin, ipinapangako kong bugbugin kita hanggang sa mamatay, bagaman hindi pinapayagan ng Liangho Conference ang pagpatay, hindi nito sinasabing hindi ka maaaring bugbugin hanggang mamatay. Sabi ng hindi mapag-aalinlanganan. Si Lance ay nanunood sa karamihan ng mga manunood sa lahat ng oras, at nang makita niya ang lalaking iyon, na hindi alam kung siya ay isang matuwid o isang demonyo, ay gustong pagnakawan si Sally, at nagsalita din sa isang napakahigpit na tono, si Lance gusto talagang lumipad at pisilin siya, ngunit, hindi magawa ni Lance. Ang Liangho Assembly ay ipinasa sa loob ng libu-libong taon, at ilang mga patakaran na walang sinuman ang nangahas na suwayan, sa katunayan isang panuntunan ay walang sinuman ang pinapayagan. Para makatulong sa sarili nilang sekta. Sinabi ni Sally, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo dahil lang sa ilang beses mo akong binyantaan? Katawa-tawa, hindi ako natatakot, kung mayroon kang lakas ng loob na lumapit at agawin ito, kung hihijitin mo ako sa lakas at nakawin mo token ko, tapos wala akong masabi, pananakot dito, katawa-tawa. Walang pakialam na sinabi ng lalaki, hindi mo ba ako kilala? Kahit sino mula sa Devil Sect ay nakakakilala sa akin, isa akong early Devil Sect cleric, isang top 10 existence, tinatawag akong Ghost Eye, kahit sinong hindi nakalulugod sa akin ay walang good end, I don't like to repeat myself, give me your token, I'll only say this once. Walang pakialam ang boses ng naunang sectarian na tinawag ang kanyang sarili na Ghost Eye. Sa pulutong ng mga manunood, nagalit si Sarah, nakakainis, kapatid na Lance, sino ang Ghost Eye na iyon? Napakayabang, kung may kakayahan kang agawin ito, kailangan mong gawin itong inisyatiba ni Sister Sally na ibigay ito kay siya, kung hindi mo ito ibibigay sa kanya, kailangan mong bugbugin siya hanggang mamatay. Sabi ni Lance, huwag mong sabihin yan, nagliliyab din ako, itong Ghost Eye, narinig ko na siya dati, kapareho natin siya ng panahon. Hindi ko alam kung makakalaban si Sister Sally, o kung hindi, siya ay bugbugin ng kalahating kamatayan, habang tayo ay maupo lang dito na tuyo. Sa arena ng paligsahan, pinatakbo ni Sally ang token sa kanyang kamay patungo sa kanyang dibdib at sinabing, what the hell come if you can. Naghahanap ng kamatayan. Namula ang mga mata ni Ghost Eye at pinatay si Sally, nakakaiba. Bang-bang. Sa tuwing may humampes na air pump, isang muffled sound ang ibinubuga. Air punching through the air. Natigilan si Lance, hindi inaasahan na posible pa rin ang matagal nang nawawalang sparring fist. Poof!
Inaasahan ni Sally na magiging ganoon kalakas ang kalaban, ngunit pagkatapos ng suntok ng isang dosenang sunod-sunod na beses, hindi niya kayang magluwa ng dugo. Sa dami ng mga manunood, sumigaw si Sarah, "Sister Sally, halika na." Iniayos ni Sally ang kanyang paghinga. Dahil nasample pa lang ng mahigit isang dosenang beses, hindi ko lang inaasahan na susuntukan sa ere ang kabilang partido, ngunit sa pagkakataong ito, si Sally ay tumunog at nagrampa, gamit ang endless sword technique para pumatay. Makalipas ang mga 2 minuto. Puff! Tinusok ni Sally ang isang espada sa braso ng ghost eye na iyon. Ah! Sigaw ng mata ng multo. Bang! Sinipa siya ni Sally at ngumisi, nangunguna pa rin sa 10 guro ng sekta ng demonyo, Aipu. Tinalo ni Sally ang ghost eye at hindi nagtagal ay nakuha ang atensyon ng buong audience. Sino ang magandang babae na iyon? Napakabata mo at umabot ka na sa mga unang yugto ng angkan. Saang paaralan? Pagtingin sa pananamit niya, parang hindi siya galing sa kahit anong clan, kung hindi ako nagkakamali, galing siya sa bagong gawa, Endless Gate. Wow! Iyon ang Endless Gate na nagtatag ng isang clan sa ibayong dagat. Ang nilikha ng unang pinakabata sa mundo. Oo, wow! Hindi ko alam na may malakas na lalaki sa Endless Gate. Well, focus on this woman. Umabot agad ng 11:30 AM ang oras. Sa oras na ito, nagsimulang gumalaw ang arena ng torneo, nagsimulang mag-power up ang lahat, at naganap ang pinakamahalagang scuffle. Sina Ben, Xavier, Benny, Elsa at iba pa, bawat isa sa kanila ay sinubukan ang kanilang makakaya upang makuha ang mga token sa mga kamay ng iba. Ang matinding labanan ay tumagal ng kalahating oras, at sa wakas, sa isang sigaw mula sa Demon Cult Master, "Stop, stop." Huminto ang lahat ng nasa santukan, walang kapantay na nasa sabik ang mga nang-agaw ng mga token, at ang mga hindi ay walang kapantay na bigo at umungal. Sa kalagitnaan ng hangin, sumigaw ang Demon Cult Master, "Pakiusap, iyong mga hindi nakakuha ng mga token, agad-agad na tournament arena, ang mga nakakuha ng mga token ay manatili." Bigla na lang, 30 tao na lang ang natira sa tournament arena. Ang 30 tao na ito ay papasok sa finals ng hapon. Sa sandaling ito, sa karamihan ng mga manunood, si Lance at ang iba pa ay sumigaw, "Oo, mahusay." Tumawa ang asawa ng guro ni Lance, sa 30 tao na nanalo sa final token, ang Endless Gate natin ay 10, mahusay, ang Endless Gate ay masyadong malakas. Tumawa din si Lance, tama, ang Endless Gate natin ay tiyak na magiging star of attention sa Liangho Conference na ito. Tama, sa 30 tao na nakapasok sa finals, 10 sa kanila ay mula sa Endless Gate, sina Sally, Ben, Benny, Mason, Simon, Lero, Leslie, 5th senior brother, 6th senior brother, at si Brenda. Sa kalangitan, ang Demon Sect Master ay tumingin sa 30 tao sa lupa at nagsabi, "Congratulations, nakapasok na kayo sa afternoon final." Sa oras na ito, napansin ng Demon Sect Master ang isang anomalya, sa 30 tao na ito, 10 sa kanila ay may mga damit na hindi nila alam kung saang sekta sila nagmula, dahil ang mga damit ng mga disipulo ng bawat sekta ay pare-pareho, at ang karaniwang tao ay nakakaalam. Saang sekta sila nagmula sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga damit. Ngunit ngayon ay may 10 tao na hindi alam kung saang sekta ang kasuotan. Tama, kayong 10, saang sekta kayo galing? Bakit wala pa akong nakitang alagad sa ganitong kasuotan? Ngumiti ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Lance, bumalik sa Demon Sect Master, "Ang pangalan ko ay Mason, dati akong disipulo ng Divine Dragon Sect, ngunit ngayon ay natiwalag na ako sa sekta, kaya ngayon ay disipulo na ako ng walang katapusang gate." Endless Gate. It's the Endless Gate na itinatag kalahating taon na ang nakakaraan sa ibang bansa, pagkatapos sumama sa isang grupo ng mga pirata. Kumunat ang noo ng magician. Oo. Lahat kayong 10 ay mula sa Endless Gate. Gulat na tanong ng magician. Oo. Sabay-sabay na nag-echo ang 10 tao ng Endless Gate. Imposible iyon, kapansin-pansin na para sa ibang mga sekta na may 2 tao na makapasok sa finals, ngunit paano makakapasok ang 10 tao sa finals para sa iyong grupo ng mga rabble-rouser na bumubuo sa Endless Gate? Imposible iyon. Umiling ang Demon Patriarch.
Paulit-ulit ang kanyang ulo, na parang hindi makapaniwala na ang ikatlong bahagi ng mga tao ay mula sa Endless Gate, ito ay masyadong katawa-tawa. Sa sandaling ito, nagulat din ang mga manunood, ang Endless Gate. What the hell? Maraming manunood ang hindi alam ang Endless Gate, tutal kalahating taon pa lang itong naitatag. 1238. Ngunit gaano man ito kaimposible, naroon ang katotohanan. Ito ay kung paano naging tanyag ang Endless Gate sa unang araw ng Liangho Conference, at maraming tao ang napunta mula sa hindi nila narinig tungkol sa Moldita ay pinag-uusapan ito. Bandang 2:00 ng hapon, bumalik ang lahat sa Valley of Heroes para sa patimpalak sa hapon. Ang namamahala sa pag-host ng hapon ay si Yulin, ang kaalyado ng Massive Alliance. Lumipad sa himpapawid si Yulin at sinabi sa lahat, ang Early Clan Master Realm Tournament, ang finals, ay opisyal nang nagsimula, at sasabihin ko sa inyo ang mga patakaran ng finals. Dahil sa panahon, imposibleng makipagkompetensya isa-isa, kaya ang afternoon finals ay ginamit ang two-game winner-take-all method. Ang tinatawag na two rounds method ay ang mga nakatayo pa rin sa gitna ng arena sa loob ng isang oras ay patuloy na lalahok sa ikalawang round. Tinutukoy ng ikalawang round ang top 10 nanograms Early Clan Division Tournament, malinaw ba kayong lahat dyan? Malinaw. Okay, guys, magsisimula ako kaagad pagkatapos kong tumawag ng 10, at subukang saktan at patumbahin ang marami pang iba hanggat kaya ko sa loob ng isang oras. Gayunpaman, hindi hihigit sa one-on-one ang papayagan. 10, magsimula. Ang Martial Master ay direktang sumigaw ng 10, at ang mga tao ay nagulat, pagkatapos ay agad na inatake ang mga tao sa kanilang paligid. Agad na nagkagulo muli ang arena ng paligsahan, ngunit malinaw na hindi gaanong masikip kaysa sa umaga, mayroon lamang 30 tao kung tutuusin. Sa 30 tao, 2 ang magkaharap. Wala pang kalahating oras, 15 tao ang malubhang nasugatan, ang huling 15 na lamang ang naiwan sa eksena, at ang huling 15 ay muling lumaban, ngunit 10 sa huling 15 ito ay mula sa Endless Gate. Kaya, 5 sa Endless Gate ang lumaban. Laban sa 5 iyon. Hindi nagtagal, ang 5 taong iyon ay malubhang nasugatan at 10 tao na lang ang natira, at lahat sila ay mula sa Endless Gate. Bagamat hindi pa lumilipas ang isang oras, ngunit lahat ay mula sa Endless Gate, kaya natural na hindi na kailangan pang makipag-away. Paano ito posible? Sa sandaling ito, ang lahat ng mga sikat na sekta sa Valley of Heroes, pati na rin ang mga demonyong sekta, ay natigilan. Itong Endless Gate, ito ba ang mangingibabaw sa top 10? Ang mga pumasok sa ikalawang round, lahat sila ay pinasok mula sa Endless Gate, at wala sa ibang mga sekta ang pumasok. Hindi nagtagal, natapos ang isang oras. Sumigaw ang Allied Master na si Eugene G, yung mga pumasok sa second round, lumabas na, pero, all are what the hell Endless Gate, ako mismo ay hindi kumbinsido sa loob, sa tingin ko ay dapat may tubig dito, bagamat hindi ko makita. Ito, ngunit hindi ako naniniwala, isang grupo ng mga pirata na pinagsama ng isang grupo ng kung ano ang impyerno na sekta, na pumasok lahat sa nangungunang 10, naniniwala ako na maraming tao dito ay hindi kumbinsido tulad ko. Oo, sumuway, sumuway, sumuway. Lahat ng mga tao ng disenteng alyansa sa pinangyarihan ay sumigaw ng kanilang pagsuway. Walang sino man mula sa Devil Sect ang sumigaw ng kanilang pagsuway, pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng buong liwanag ng mga tao, ang 10 tao mula sa Endless Gate ay talagang makapangyarihan, at ang lakas ay isang bagay na hindi maaaring dayin, kahit na ang nangungunang 10 ay mula sa lahat. Ang Endless Gate, ginagawa itong mahirap paniwalaan at mahirap kumbansihin. Sa sandaling ito, sa karamihan ng tao, Lance Isangham, Lance sa alyansa ng disenteng alyansa, higit pa at higit na hindi nagustuhan, talagang may mabuting pakiramdam na sabihin ang pagsuway, isipin ang pagdaraya, ang eksena kung gaano karaming mga mata ang nanunood, na nakakakita ng pagdaraya. Ngunit ang nangungunang 10 ba ay walang disenteng alyansa kung sino lang, ngunit, ang Diablo din ay hindi ang mga tao ng Diablo ay hindi nagsabi ng pagsuway, ngunit ang disente ay sumigaw ng pagsuway. Kuya Lance, paano kung hindi sila sumunod? Hindi sumagot si Lance kay Sarah. Nang sumigaw siya, sino ba ang hindi kumbinsido? Tapos bugbugin ko siya hanggang sa magayos siya, okay.
Biglang tumingin ang lahat sa lugar kung saan lumabas ang tunog, kasabay nito, tumalon si Lance at lumipad sa himpapawid, tumingin ang lahat kay Lance, nakilala ng marami sa kanila na wind lightning iyon. Parang may kakaibang nangyari sa arena ng paligsahan, at pinag-uusapan ito ng masikip na Valley of Heroes. Lumipad si Lance sa langit sa harap ng kaalyado at sinabing, Yulin, sino ang nagsabing hindi? Galit na galit si Yulin nang makita niyang lumipad si Lance para tanungin siya, at ngumuso, hindi lang ako ang tumango dyan. Pa! Hindi na hinintay ni Lance na matapos ni Yulin ang isang pangungusap, sinampal niya ang mukha ni Yulin at nagtanong, kumbinsido ka na ba ngayon? Kung hindi ka kumbinsido, sasampalin kita ng 2 beses. Wind lightning, ikaw. Galit na galit si Martial Forest Master Yulinji sa pagsampal ni Lance sa publiko, siya man lang ang Martial Forest Master, masyadong kaiyahiyang masampal sa mukha ng ganito. Sampal. Sinampal ito muli ni Lance at nagtanong, hindi pa rin kumbinsido. Windy, ayaw mo. Pa! Pa! Galit na sigaw ni Eugene. Slap! Pero, bago pa siya matapos sumigaw, sumampal ulit siya. Windy, ipaglalaban kita. Pa! Sampal ulit ni Lance. Nagulat ang buong pulutong, pinapanood ang eksenang nangyayari sa kalangitan habang patuloy na sinasampal ni Lance ang mukha ng Martial Lord. Nakita ni Yulin na sa sandaling magsalita siya, sinampal ni Lance ang kanyang mukha, at kung magpapatuloy ito, mamaga ang kanyang mukha, kaya kailangan lang niyang kagatin ang kanyang mga ngipin at sinabing, kukunin ko. Sa pagkakataong ito ay hindi na lumaban si Lance, ang layunin ni Lance ay kumbansihin siya, at kung hindi siya sumunod, hahampasin niya siya hanggang sa siya ay sumunod, at ngayon ay sumunod na rin siya. Sobrang nanlumo ang Martial Master, talagang pinalo siya ng malakas hanggang sa sumunod. Sinabi ni Lance sa buong audience, mga tiyuhin at tiyuhin, mga nakatatandang kapatid, pati na rin ang Liang Ho Green Forest Goodmen, sigurado akong marami sa inyo ang nakakakilala sa akin, oo, tinatawag akong Wind Lightning, 30 or 40 taon na ang nakalipas, ang numero 1 kabataan sa mundo, iyon ang aking pinag-uusapan. Pagkatapos kong tumuntong sa ancestor, gumawa ako ng sarili kong martial art, na tinatawag na endlessness, gusto kong maipasa ang aking endlessness, kaya pansamantala akong nagsimula ng isang sekta sa ibang bansa, tinatawag na Endlessness Gate. Ang mga kakapasok lang sa top 10 sa mga unang yugto ng Ancestor Realm ay pawang mula sa aking Endless Gate. Pagkatapos, ang tanong, bakit sila napakalakas? Ito ay dahil naintindihan nila ang asensya ng My Endless Gate. Nagtatag ng martial art, endless, at pagkatapos ay isinama ito sa kani-kanilang martial arts, kaya lahat sila ay nakapasok sa nangungunang 10. Ang sagot ay kasing simple niyan. Gayunpaman, may ilang mga tao, na tahasang hindi kumbinsido, at sila ay, they even have a reason, which was disgraceful, it wasn't like, everyone's eyes were blind, if anyone said the endless cheating, they can come out and say it, pero may nakakita ba? Hindi. Kung hindi, bakit may sumisigaw ng pagsuway? Ito ay walang iba kundi makikitid ang isip at selos. Sa sandaling ito, ang Martial Forest Alliance Master na nakatayo sa gilid ay mukhang napakapangit. Pagkatapos ng talumpati ni Lance, nadama ng lahat sa eksena na may punto si Lance, sinabi ng Martial Alliance Master na hindi siya kumbinsido, sa katunayan ay wala kahit isang dahilan, kung gayon, ang pagsampal ni Lance ay hindi makatarungan. Sige, lahat. Ginulo ko ang eleganteng mood ng lahat, ngayon na ang nangungunang 10 ng unang Sect Masters Tournament ay inilabas na, dahil ang nangungunang 10 ay lahat mula sa aking Endless Sect, kung gayon, bilang founding ancestor ng Endless Sect, ako ay natural na may karapatan na hilingin na ang nangungunang 10 hindi kailangang ipagpatuloy ang paligsahan. 1239. Walang saysay na makipagkompetensya sa isa't isa, ang nangungunang 10 ay lahat mula sa aking sekta. Paano ito, ang Benny na iyon, ikaw ang mauuna. Si Elsa, ikaw ang magiging pangalawang pwesto. Si Senior Brother Lero, ikaw ang pangatlong pwesto. Ikaw ang ika-4 na pwesto. Leslie, ikaw ay magiging ika-8 pwesto, ikaw ay ika-9 na pwesto, at si Danglier, ikaw ay ika-10 pwesto. Oo. Tumango ang 10 taong ito sa lupa. Ang lahat ay walang imak sa sukdulan, ang Liang Ho Conference ba ay ginanap ng pamilya ni Lance.
Paano niya inaayos kung sino ang mauna? Gayunpaman, ang nangungunang sampung ay lahat ng kanyang mga alagad, kaya tila makatuwiran na siya ay ayusin kung sino ang nais niyang maging una sa ilang. Ngumiti si Lance sa mga tao at sinabing, "Inaanunsyo ko na ang Liangho Assembly Early Stage ng Sect Master Tournament ay opisyal nang tapos na. Ang nangungunang sampung ay sina Benny, Elsa, at Lero." Inihayag ni Lance ang isa ng isa. "Lahat, mag-disband tayo at bumalik bukas para manood ng mid-stage Zhangxi Tournament." Sigaw ni Lance. Ang Martial Master sa tabi niya ay pinananatiling madilim ang kanyang mukha. Sa umaga ay ang Demon Master ang nag-host ng assembly, sa hapon ay siya na, at ngayon ay kinuha na ni Lance ang kanyang trabaho. Nang maghiwa-hiwalay na ang lahat, biglang may sumigaw mula sa malayo, "Sandali!" Ang sigaw na ito ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ng lahat, at naramdaman ng lahat ang kanilang mga tainga na pumipintig ng malakas. Ito ay malinaw na ito ay isang Sect Master Great Perfection Level Powerhouse. Maagang lumitaw ang isang Grandmaster Grand Perfection Level Strongman. Ito ang unang reaksyon na pumapasok sa isip ng lahat. Noong nakaraan, ang ganitong uri ng finale level na Clan Master Perfection ay lalabas lamang sa huling araw, o sa penultimate day, ngunit itong Liangho Conference ay lumitaw lamang sa unang araw. Oo naman, sa susunod na sandali, isang matandang lalaki ng Zhangxi Grand Perfection level ang lumipad sa malayong kalangitan. Wow! Isa talaga itong Grandmaster Grand Perfection. Nagulat ang lahat sa arena. Tiningnan ni Lance ang matandang iyon na may malalim na pagsimangot. Naramdaman ni Lance na ang biglaang pagsulpot ng matandang ito sa antas ng Zhangxi Grand Perfection ay may kinalaman sa kanya, at ang kanyang puso ay hindi maganda. Sa gitna ng sigawan ng karamihan, ang maputlang matandang lalaki ay lumipad sa 100 metro sa harap ni Lance, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lance. Iniangat ni Lance ang kanyang mga kamay bilang pagsamba at sinabing, "Senior Wind Lightning, nakilala ko ang senior na ito, hindi ko alam kung sino ang senior na ito." Ang bibig ng matandang iyon ay umungol sa paghamak. Ito ay talagang partikular na pinuntirya kay Lance noon pa man. Si Lance ay medyo nanlumo sa loob, at naisip na ang mga nasa antas ng Great Perfection sa ganitong uri ng maagang yugto ng paligsahan ng clan ay wala sa mood na pansinin ito, kaya ngayon lang ay mayabang si Lance. Ano ang ibig sabihin ng Senior Hum? Tanong ni Lance. Hindi matiyak ni Lance ang lakas ng matandang ito, ngunit walang takot sa loob ni Lance. Madaling nagawang talunin ni Lance si Old Witch Wilma ng Divine Dragon Sect pagkatapos buksan ang Lifeblood Hidden, at ang kanyang lakas ay nagawang talunin siya. Hindi ko alam kung sino ang mas malakas kaysa sa matandang ito, kumpara kay Old Witch Wilma, ngunit si Lance ay wala sa Grandmaster level, kaya walang paraan upang hatulan mula sa momentum. Sabi ng matandang iyon, "Anak, ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ni Lunar ay Wind Lightning. Kakasabi ko lang yan." Sabi ni Lance. Galit na galit ang matanda. "Hindi mo ba masasabing muli kapag nasabi mo na? Naghihinala ka ba na bingi ako?" Hindi nangangahas si Senior. Biglang naramdaman ni Lance ang matinding kirot sa kanyang mukha. Tumagilid si Lance at lumipad ng ilang metro sa kalangitan. Hinawakan ni Lance ang kanyang mukha at lumitaw ang isang bakas ng galit, kakapasok lang at sinampal. Hindi nakaiwas si Lance sa isang sampal mula sa isang mahusay na master ng angkan bago pa niya hindi binuksan ang Lifeblood Hidden. "Ikaw." Galit na tumingin si Lance sa matandang nasa harapan niya. Nakita ng matandang iyon ang galit sa mukha ni Lance at malamig na ngumuso. "Ano? Hindi ba ako pinapayagang sampelan ka?" Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at agad na kumalma. Orihinal na gusto ni Lance na buksan ang Lifeblood Hidden upang labanan siya, ngunit, sa pag-aakalang ito ay unang araw lamang ng Liangho Conference, ang pagbubukas ng Lifeblood Hidden ngayon ay maglalantad ng lahat ng kanyang lakas ng maaga, kaya, nagtiis muna si Lance. Bukod dito, ilang beses na lang sinampal ni Lance ang Martial World Master. Kung hindi siya magtiis, sa halip, sasabihin ng iba na ayos lang sa kanya na sumampal sa iba, ngunit hindi para sampelan siya ng iba. Sa kombinasyon ng mga dahilan, nagtiis muna si Lance. "Nagturo sa akin ng leksyon si Senior." Sabi ni Lance.
Sinabi ng matandang iyon, ang Wind Lightning, itong Liangho Conference, na minana sa loob ng libu-libong taon, walang sino man ang pinapayagang madungisan ang kataimtayman nito, basta-basta mo lang inanunsyo ang nangungunang sampung, tinatrato mo ba ang Liangho Conference na parang hawak ito ng ikaw? Sinampal lang kita dahil sa kawalan mo ng respeto sa Liangho Conference. Sinabi ni Lance, hindi naintindihan ni Senior, paano ako magiging walang galang sa isang conference tulad ng Liangho, ang nangungunang sampung ngayon ay lahat mula sa aking Endless Gate, malinaw na ako sa kanilang lakas, natural na hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipagkompetensya, hindi normal para sa akin na ipahayag ang mga ranggo batay sa kanilang lakas, bukod pa, ang nangungunang sampung ay mula sa aking walang katapusang gate, kahit na sino ang mauna o pangalawa, ito ay endless at doors face. Could it be that Senior is as unjustifiably disgruntled bilang martial master? Pa! Sinampal ulit si Lance. Ikaw. Sa pagkakataong ito ay galit na galit si Lance, ano ba, tiniis lang niya ito, ngayon ay darating na naman siya. Gayunpaman, malakas talaga ang Great Perfection, hindi man lang may pagtanggol ni Lance ang kanyang sarili, nang hindi binubuksan ang Lifeblood Hidden. Maaari lamang siyang katayin, ngunit sa kasamaang palad, ang Lifeblood Hidden ay may limitadong oras, at hindi ito palaging mabubuksan ni Lance. Wind Lightning, kung maglakas loob kang kumilos muli sa harapan ko, naniniwala akong sasayangin kita ngayon. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, at hindi niya alam kung sino ang matandang ito, eksakto, at kung gaano kahusay sa militar. Ito kaya ang sikat na matandang walang buto? O si Rufus Wang? Sa pag-iisip sa dalawang ito, namutla sa takot si Lance, ang matandang ito, ay hindi dapat si Old Man Boneless at Old Man Rufus Wang, tama ba? Kung totoo iyon, si Lance ay magiging Spike lang kahit na iyon niya ang Lifeblood Hidden. Sana hindi. Malakas na sinabi ni Lance, tanungin ko ba si Senior, napakataas ng iyong martial skills na dapat ay isa kang walang buto na matandang lalaki. O baka ito ay matandang si Rufus Wang. Iginagalang ni Lumiere ang Bone-Free Senior. Mukhang nahihiya ang matandang iyon, kinuha siya ni Lance para sa Boneless Senior at Rufus Wang, sa katunayan, hindi pa sapat para sa kanya na magbanggit ng sapatos kay Boneless Senior. Wind Lightning? Huwag kang maglakas loob na magsalita ng walang kaparirikon, kung mangangahas kang dungisan muli ang Bone-Free Senior at Rufus Wang Senior, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. 12:40 Nakita ni Lance kung paano nagmamadali ang matandang ito na ipagtanggol ang kanyang sarili at agad na naging malinaw, hinuhusgahan ang lakas ng matandang ito at ang kanyang katayuan sa Ancestor Great Perfection Realm. Bony Old Man, at malayo pa siya sa antas ng kapangyarihan ng Bony Old Man sa Ancestor Great Perfection Realm. Tila labis na nag-aalala si Lance. Wind Lightning, behave yourself? If you dare to be so arrogant next time, babalik ako para turuan ka. Pagkasabi nun, lumipad na si Golden Windy. Tiningnan ni Lance ang figure ni Golden Windy at sa loob-loob na sinabi, matandang pagong, hintayin mo ako, ibabalik ko sa iyo ang dalawang sampal na ito ng 10 ulit, mas mabuting ipagdasal mo na ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay higit na mas mahusay kaysa sa Old Witch Wilma. Agad na lumipad pababa si Lance mula sa langit, nakaramdam din ng panlulumo. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang lahat, at si Lance, kasama ang Endless Gate, ay bumalik sa Mobile Inn. Ngayon, ang Endless Door ay nakakuha ng sapat na mukha, at kahit na si Lance ay dumanas ng ilang mga insulto, hindi ito nakaapekto sa katayuan ni Lance sa mga mata ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang mahusay na master, at si Lance ay sinampal ng isang malakas na lalaki sa ganitong antas, lahat ay kinuha ito para sa ipinagkaloob, maging si Malong Free, sina, Liang Old Blood at ang iba pa, lahat sila ay nag-isip na walang dapat ikahiya. Kaya lang hindi iyon naisip ni Lance. Noong gabing iyon, nagdiwang si Lance sa Mobile Inn para sa mga bayaning nanalo sa nangungunang 10 pwesto ngayon. Gayunpaman, si Lance ay wala sa mataas na espiritu. Napangiti ang asawa ng guro at sinabing, maangin, bakit mahina ang espiritu, dahil ba sa sampal sa mukha nitong nakatatandang Ancestor Great Perfection kaninang hapon?
Si Mulong Yung ay abala sa pagsasabing, Wind Lightning, walang dapat ikagalit, pagkatapos ng lahat, iyon ay isang Zhangxi Grand Perfection, hindi banggitin ang hindi pagsampal, kahit na pinatay ka ng isang Zhangxi Grand Perfection, walang sinuman ang makakaramdam ng mali, pagkatapos ng lahat, iyon ay isang pag-iral na hindi kayang labanan ng ating Zhangxi Perfection, ikaw, relax, walang tumatawa sa iyo. Oo, Wind Lightning? Nagawa mong maakit ang atensyon ng isang Zhangxi Grand Perfection at lumabas ng maaga, ikaw ay itinuturing na isang karakter, sa ilang mga lawak, ito ay isang bagay ng pagmamalaki. Sabi ni Liang Old Blood. Ngumuso si Lance, ang grupong ito ng mga tao, ngunit inisip nilang lahat na ang pagbugbog kay Lance ay isang bagay na syempre, siya ay isang malakas na tao ng kung ano ang mayroon ka. Tanong ni Lance, sino sa inyo ang nakakakilala sa matandang pagong na iyon? Siya, hinaan mo ang boses mo. Ang asawa ng guro ay abala sa pagpapaalala sa kanya. Winder, hinaan mo ang boses mo? Bakit mo siya tinatawag na matandang pagong? Kung narinig niya ito, malaking bagay, kung hindi siya isang magnanimous na tao, matatapos tayo. Sabi ni Sina. Sinabi ni Lance, ang isang matandang pagong ay isang matandang pagong, ano, pinagalitan ko lang, isang matandang pagong, isang bastard turtle. Natakot ang lahat, masyadong matapang din ang Wind Lightning, kahit isang tao sa antas ng Ancestor Great Perfection ay nang-ahas na magmura, buti na lang wala ang taong iyon, kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang kahihinatnan. Sinabi ni Malong, Wind Lightning, maaari mo lamang itong sabihin dito, ngunit huwag sabihin ito sa labas. Natigilan si Lance, bagaman ang matandang pagong na iyon ay isang Grandmaster, hindi naman siya ganoon kalakas, kahit na hindi kasing lakas ng Old Man Boneless at iba pa, natatakot ako na mas masahol pa siya. Walang imik na sinabi ng asawa ng guro, kahit na mas mababa siya sa Old Man Bone Free, ngunit isa pa rin itong Zhangxi Grand Perfection, hindi ito isang bagay na makakalaban natin sa antas na ito, Winder, huwag mong sabihin ganoon. Mga kalokohan na naman. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, sa tingin ba ninyo ay mayroon lang talaga akong lakas sa pakikipaglaban ng isang Master Perfection level? Mali, natalo ko pa nga si Old Witch Wilma ng Divine Dragon Sect, hindi imposible para sa akin na talunin ang matandang pagong na iyon. Gayunpaman, si Little Fire at Little Black lang ang nakakaalam nito, walang ibang nakaalam nito, at ang dahilan kung bakit naglakas loob si Lance na maging mayabang ay medyo mali. Nagtanong si Lance, sino ang matandang pagong ngayon? Wala bang nakakakilala sa isa't isa? Tumingin si Lance kay Mo. Sabi ni Mo, nasa langit siya, hindi ko siya nakita ng malapitan, hindi ko masigurado kung sino iyon sa ngayon, plus kahit nakita ko siya, 30 years ago na. Sa sandaling iyon, sinabi ni Liang Old Blood, siya ay Golden Windy mula sa Yu Mountain Sect. Ha! Kilala mo talaga siya. Napatingin ang lahat kay Liang Old Blood. Sinabi ni Liang Old Blood, hindi ka taka-taka na hindi kayo magkakilala, kakaiba na hindi ko kayo kilala, mahigit 140 taong gulang na ako at 5 beses na akong nakadalo sa Liang Ho Conference. Golden Wind. The Yu Mountain School. What the hell, gaano kalakas itong Golden Wind? Tanong ni Lance. Sinabi ni Old Blood Liang, si Lin Winzi ang numero 2 ancestor ng Yu Mountain School, lumahok na siya sa Liang Ho Conference 30 taon na ang nakakaraan at nasa Ancestor Perfection level na siya, hindi ko alam kung gaano kalakas, pagkatapos ng lahat. Isa lang akong Ancestor Perfection. Nagtanong muli si Lance, kung ikukumpara sa kanya ang Old Witch ng Divine Dragon Sect na si Wilma, gaano siya kalakas. Sinabi ni Liang Laoblood, si Wilma ay lumahok din sa Liang Ho Conference 30 taon na ang nakalilipas, sa oras na iyon, si Wilma ay nanalo siya sa ika-40 pwesto, habang si Lin Winzi ng Yu Mountain School, ay nanalo sa ika-39 na ay masasabing silang dalawa. Pareho silang malakas, sila ay nasa ilalim ng Banten noong panahong iyon. Gayunpaman, iyon ay 30 taon na ang nakalilipas, at 30 taon na ang nakalilipas, sila ay parehong kamakailan lamang ay tumuntong sa Ancestor Grand Perfection, at normal para sa kanila na nasa ibabang antas ng lahat ng Ancestor Grand Perfection. At ngayon, pagkatapos ng isa pang 30 taon, tiyak na mas malakas sila.
Sa 30 taon na ito, mayroong hindi bababa sa 20 o 30 tao na namatay sa kanilang malaking limitasyon, kaya sa pagkakataong ito, natatakot ako na sina Wilma at Lin Winzy ay parehong matataas ang ranggo, hindi bababa sa 15 nangungunang, pagkatapos ng lahat, ang mas lumang henerasyon ay namatay na 20-30 tao, at syempre, ang buong Liang Ho Lake ay may 23 sa mas bata. Henerasyong pumapasok sa dakilang kasakdalan. Tinanguan ni Lance ang kanyang ulo, pagkatapos ay ang lakas ng Golden Wind at Wilma ay dapat na 89 din. Dahil natalo ni Lance si Wilma sa loob ng 10 segundo, tiyak na matatalo rin niya ang Golden Windy. Anak ng asungot na ito. Lihim na itinikom ni Lance ang kanyang mga ngipin, naghihintay sa huling araw ng Liang Ho Conference, tiyak na makikipag-pike si Lance sa kanya sa publiko at walang awa na sasabihin sa karamihan kung sino ang mas mahigpit. Magiliw na sinabi ng asawa ng guro ni Lance, nang idinaos ang huling Liang Ho Conference, si Old Man Boneless at Rufus Wang ay 100 taong gulang lamang, ngunit sila, tinalo nila ang marami sa Great Perfection ng mas lumang henerasyon at naging dalawa ang pinakamalakas. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ngayon, pagkatapos ng 30 taon, hindi ko talaga alam kung gaano sila kalakas, dapat na mas malakas sila. Oo. Ang dalawang ito ay kahanga-hanga, ang huling Liang Ho Conference, ang nangungunang 20, halos lahat sila ay higit sa 130 taong gulang, silang dalawa lamang na higit sa 100 taong gulang, at ngayon, ang mga higit sa 130 taong gulang. Matagal nang namatay ang mga matatanda sa kanilang malaking edad, ngunit nagagawa pa rin nilang lumahok sa isa pang sesyon, kahanga-hanga. Biglang nag-uusap ang lahat tungkol sa dalawang ito. Walang dapat hinahangaan o hindi hinahangaan sa loob ng Lance, si Lance ay nasa edad 50 pa lamang ngayon, ngunit naabot na niya ang Ancestor Grand Perfection, tiyak na hindi magiging mahirap na malampasan ang dalawang ito sa hinaharap, kung alin, si Lance ay ang pinakamahusay. Isang gabi, si Lance at ang mga tao ng Endless Gate ay uminom sa kanilang puso, ipinagdiriwang ang mga tagumpay ngayon.